Nakuna ng pagpupumiglas ng isang Malaysian matapos siyang arestuhin ng mga pulis sa isang bar sa Bonifacio Global City sa Taguig pasado hating gabi. Nagwawala, nagmumura at nakikipagtalo sa pulis ang suspect na si Chong Carmeng. Bago ito, sinita raw si Chong ng mga pulis dahil naninigarilyo sa no smoking area. Ang inakala ng banyaga na paraan para iwan siya at hindi nahulihin ng mga pulis, suhol na 2,000 piso. Nilapitan po kami ni Mr. Chong and then inofera niya po kami ng pera, sir, 2,000, sir, para lang payagan siya na mag-smoke, sir, at alisan namin yung pwesto, sir. Ngayon, sir, nung hindi namin tinanggap, doon na siya nagmumura, pinagmumura niya po yung mga guards, and then kami din po, pinagbumura niya, sir. Siyempre, hindi po maganda sa kalooban kasi unang-una babae kami tapos babastusin kami ng ganun at saka respect po dito kasi nandito tayo sa sarili nating bansa tapos yung uniform din po namin dapat nire-respeto ng kahit na sino. Mga idol ng mga pulis natin dyan sa BGC, hanga ako sa inyo. Pwede nyo nang palusitin yun. Ano ba naman yung magyosi, di ba? Tapos bibigyan na kayo ng 2,000. Eh yun yung nakadumaan sa busway, 500 lang eh. O, di ba? Totoo, hindi ako nagbibiro. Hanga ako sa inyo. Hindi kayo nagpadala at inaresto ninyo. Totoo. Kaya ako, Pat Joe ang Tagalog, saludo ako sa'yo. Saludo si Banat Bay sa'yo. BGC Substation 1, Pat Joe ang Tagalog. At saka Pat Janine Ramirez, saludo ako sa'yo. Hahanapin kita. Promise ko sa'yo yan. Hahanapin kita, BGC Substation 1, Pat Janine Ramirez. At Pat Joe ang Tagalog. Hahanapin ko kayong dalawa. Promise. Para lang saluduhan at pasalamatan para sa inyong ginawang pagtayo sa ating bayan. Kasi alam mo minsan, mga muntik ako na mamura ng putang ina yung mga yun. No? Ayoko murahin eh, pero buti na lang hindi ko namura. Hindi alam nyo kung bakit. Sa totoo lang, nabibwisit ako lalo na sa mga ganyan lahi na yung ibang lahi, yung feeling nila na porket mahirap na bayan tayo, porket third world country tayo, they can just pay us, sasampalin tayo ng pera, porket mayaman sila. Ay nako, naiirita ako sa mga ganyan. Alam mo, naiirita ako sa, pasensya na mga foreigner ha, pasensya na ha. Maraming matinong foreigner, pero naiirita ako sa mga foreigner na ang tingin sa mga Pilipino mabababa. Yan ang totoo. Bisit na bisit ako dyan. Eh, naalala nyo yung Amerikanong Nandali, may interview pala ako sa US Embassy. Sorry yung US Embassy. Pero pasensya na, talagang kailangan ko sabihin to eh. Yung Amerikano nanuntok doon sa airport, eh sabi ko nga, kung ako lang hinahandun talaga, piniti ko itlog nun. Hindi totoo. Kasi nakakairita yung ganun, yung feeling nila, they're above the law because mayaman yung bansa nila. Ayoko ng ganun. Ayoko talaga ng ganun. Naiirita ako. Kasi sige, tatanggapin ko, bilang OFW dati, tatanggapin ko, apihin nyo kami sa bansa ninyo. Bansa nyo yan eh. Hindi ako papalag kung i-discriminate nyo kami dahil bansa nyo yan. Naalala ko yan noon eh. Nung when I was in Middle East, hindi ko nasasabihin ko sa bansa. Alam nyo naman eh. Nakakatikim ako ng diskriminasyon mula sa mga lokal, lalong-lalo na sa mga puti. Lynn Chavez Tamori, salamat po. Ang baba ng tingin nila sa mga Pilipino. Iritang-irita ako noon. Kaya lang sabi ko, wala akong magawa. Bakit? Nasa ibang bayan ako eh. Hindi ka makapalag sa bayan nila eh. Di ba? Pero yung dito sa Pilipinas, gagawin mo yan sa kababayan natin, i-disrespect mo ang mga kapulisan natin katulad nito ni Madam Pat Joan Tagalog at saka itong isa. Ito pa isa na si Janine Ramirez. Wag. At kaya nga ako hanga sa inyo, Madam Pat Janine Ramirez ng BGC Substation 1. Sana makarating sa inyo to. Hahantingin ko talaga kayo. Walang biro. Hahantingin ko po kayo at papasalamatan ko kayo ng bonggang-bongga. Dahil sa ginawa nyong yan, kahanga-hanga po kayo. Walang biro. Bibigyan ko po kayo ng isang matinding hug. Hug talaga eh, no? Hindi, biro lang po. Hindi, baka naman sabihin nila eh. Joke lang. Pero
hanga po ako sa inyo, Madam Pat Janine Libo, Ramirez. sir, para lang payagan siya na mag-smoke, sir, at alisan namin yung pwesto, sir. Ngayon, Kasi alam mo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Sa BGC maraming ganyan. Yung matataas ang ihing mga foreigner. Totoo, walang biro. Sa BGC maraming ganyan. Pero bilib ako sa mga pulis ng BGC. Pag sinabi nilang no, no. Yung mga security din dyan, matitikas din ng mga security dyan. Pag sinabi nilang no, kasi meron ako sinumbong dyan eh. Chinese. Diba, alam niyo naman, tambay tayo ng BGC. Kain ako. Tapos, hindi pala Chinese. Sorry, hindi pala Chinese. Foreigner. European. Iba yung, hindi English yung salita nila eh. Basta kakaiba. Pero puti. Mukhang European talaga itsura. Tapos, alam mo yun, sabi ko, sinumbong ko talaga eh, sabi ko. Yosi, pwede ba mag-yosi dito? Talagang sinita nila. Sir, sorry, but, kasi, magaling magtago yung mga yan. Kasi ang yosi ngayon, madali na itago eh. Lalo na yung mga madali nang itago ngayon. Ewan ko ba bakit yung yosi dati mausok eh. Ngayon, hindi na masyado. Kaya nakakatuwa nung sinisita. Kasi nangyari po sa akin yan. Pasensya na ha, wag ko kayo magagalit ha. Nangyari po sa akin yan sa Quezon City. Sinita ko. Walang nangyari. Hindi ko sinita, sorry. Sinabi ko doon sa security guard, walang ginawa yung security guard. Maybe takot din siguro, baka baka naman pumalag. Hindi ko rin masisi, di ba? Baka pumalag yon, tapos magkaaway-away pa, wala namang pulis na tutulong sa kanila. Sa BGC po kasi, kalat ang pulis dyan eh. At talagang maraming pulis dyan. Hindi lang yung, aside from mga deputized na security ng BGC, meron pang mga pulis na nag-iikot. At maniwala ko sa akin, stricto ho yung mga pulis na nag-iikot dyan. Stricto sila pagdating sa mga yosi-yosi. And walang magawa ho yung mga foreigner dyan. sir, nung hindi namin tinanggap, Wala bang smoking area sa BGC? Meron po sa loob. Alam ko meron mga designated sa loob eh. doon na siya nagmumura, pinagmumura niya po yung mga guard. Alam mo, ang matindi dito, kaya nakakabilib to. Eto, panoorin nyo. Pagtapos niyan, nakulong. Dumating yung kaibigan. Nanuhol ng 10,000. Ikinulong din. Totoo, kaya tuwan-tuwa ako eh. Sabi ko, shoot ka sa banga, lintik ka. Eto, panoorin nyo ha. Kaya nakakatuwa to mga to eh. Nanuhol ang isang Malaysian para lang payagan siyang manigarilyo sa Taguig. Pero hindi umubra yan, kaya inaresto siya at ang kanyang kaibigang nagtangkaring manuhol. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Nagmamatigas pa ang lalaking ito nang arestuhin ng mga pulis sa harap ng isang restaurant sa Bonifacio Global City sa Taguig kaninang madaling araw. Umupo pa siya at hindi kaagad sumama sa mga pulis kahit napusasan na. Kinilala ang inarestong lalaki na si Chong Carmeng, isang Malaysian. Unang sinita si Chong ng mga rumorondang pulis dahil sa paninigarilyo sa no smoking zone. Pero hindi raw nakinig ang dayuhan at sinubukang suhulan ang mga pulis. Nilapitan po kami ni Mr. Chong and then inoferan niya po kami ng pera 2,000 para lang payagan siya na mag-smoke at alisan namin yung pwesto, sir. Nang tanggihan daw ng mga pulis ang pera, nagwala na raw si Chong at pinagmumura sila. Dito na inaresto ang Malaysian at dinala sa presinto. Doon dumating naman ang kaibigan at kapwa Malaysian ni Chong na si Jack Bu. Nakipag-usap pa siya sa labas ng presinto pero makalipas ang ilang sandali ay inaresto na rin ng mga pulis. Sinubukan niya rin daw kasi suhulan ang mga pulis sa halagang 30,000 pesos. May inaabot po siya sa akin. Tapos, Sorry, hindi pala. Magkano? 30,000 ba? Ang ilang sandali ay inaresto na rin ng mga pulis. Sinubukan niya rin daw kasi suhulan ang mga pulis sa halagang 30,000 pesos. Wow! Sana pinagyosin nyo natin. 30,000 pesos ha? Ay, grabe. Palakpakan. Palakpakan natin. Mga taga-BGC, saludo ko sa inyo. 30 pesos pag pinaghati-hatian nyo yun. Pwede na kayo tigli 5,000 doon. Hindi, di ba? Mantakin, isipin nyo na mabuti yan, ha? 30,000 pesos? Ikinulong nila. Pwede na lang pinaghatian yun, eh.
Pwede na nilang pinagati-hatian yun, tapos pinakawalan na lang. Ano ba naman yung yosi lang? Pero grabe, ang galing ninyo. Nakakatuwa kayo. Nakakatuwa. Grabe. Alam mo, naiyak ako. You're so nice people in the house. Yan ang mga ganyang kapulisan natin ng ang dapat nating tinutularan. Tandaan ninyo, may pag-asa pa tong bayan natin. May pag-asa pa to. May pag-asa pa to. Huwag ko kayo mawawala ng pag-asa. Kung ang mga magnanakaw nating kongresista na nasisilaw, may mga kapulisan pa tayong naninindigan. Di ba? Yan ang mga extraordinary police, sabi nga ni Garski. Hindi, isipin nyo yun Kasi mantakin mo, kung yung iba mga pulis dyan, sasabihin lang, 30,000 lang naman to. Yung confidential fund nga, yung miscellaneous at saka extraordinary na 1.6 billion, ninanakaw eh. Eto, 30,000 lang? Ano ba naman yun? Diba? Isipin mo ganun. Oh. May inaabot po siya sa akin. Tapos, tinitingnan. Sabi niya, may camera. Hindi. Masyado ka naman negative. Masyado ka naman pessimistic. May camera. Alam mo, kung gusto nila itago yan, pwede nila paghati-hatian niya sa presinto. Ilan lang sila dyan eh. Alam mo ba ilan lang ang tao sa presinto? Sabihin mo ng yung naka-duty at that time, yung nakakita nung panunuhol, siguro mga 5-6 lang siguro, pwede nilang paghatian ng 5,000 yun. Kung talagang gusto nila. Wag ko tayo masyadong negatibo. Ginawa na nga tama, negatibo pa kayo. Ano kayo? Mga komunista? Hindi kasi ganyan na ugali ng mga komunista eh. Sigurado ako, may masasabi na naman yung mga komunistang kongresista, sasabihin na naman nila, kunwari lang kayo, pero pakakawalan nyo din niya, kukunin nyo rin 30,000. Ganyan, ang ugali ng mga komunista. Huwag nyo kami itulad sa inyo. Hindi kami komunistan tulad ninyo, ha? Pasensya na yung mga ugaling komunista dyan. Tingnan ko po kung ano yung inaabot niya. Tapos, pagkabigay niya po, pera, in-exchange daw po sa kaibigan niya, doon na po namin siya inaresto. Ayun! Ang galing nitong maman to. This is bribery. Itinanggi naman ni Chong na pinagbumura nito ang mga nanitang pulis. Ano? Bakit kaya dyan? Pitikin ko kaya... Ito mga Malaysia na to, kala ninyo, ha? I know ugly. Why? What happened? What happened a while ago? I just for smoking. What smoking? So ano yung pera na yung galing sa pulis? And then for the violation, that's all. Bulo ka sana dyan. Sama mo ito si Jack Bura. Jack Bu pala. Tumanggi namang magsalita ang isa pang suspect. Give money in exchange for your friend. Bigbasan nyo ng konti para magsalita. Yung tagiliran lang. Ganun lang. Diba? Mahaharap ang dalawa sa patong-patong na reklamong disobedience to a person in authority, resisting arrest, alarm and scandal, unjust vexation at oral defamation. Puntahan ko kaya yan. No? Sarap puntahan, no? Hahanap tayo ng paraan para puntahan natin yung presinto na yan. Ha? Pasalamatan natin itong mga lespo na ito na binigyan at tinanggihan. At baka naman pwede nating regaluhan lang. Natigi isang sapatos. De, joke lang. Hindi, alam mo, kung wala lang kasi akong kakayanan sa mga ganyan, mga simpleng tao lang ako eh. Pero subukan kong hanapin yan sa BGC. Pag nahanap natin yan, tingnan natin, try natin lang. Baka naman na mabigyan natin ng isang malupitang good job. Yun lang, pasalamat lang ako. Huwag naman kayo mag-asa ng cash. Wala na nga akong cash, kayo naman. Sabi nyo, bigyan mo ng cash. Wow, makautos kayo ah. Parang may pabaong kayo, no? To, may paluwagan kayo sa akin. Bigyan mo ng flowers. Bigyan ko na lang ng cake. Mocha cake. Di ba? Bawal pala magregalo. I-treat na lang natin ng buffet. Joke lang. Gusto ko magpasalamat dun sa 3 pulis na yun. Yung 2 babae na humuli
at saka yung isa na basta isang pulis na binigyan ng 30,000 and yet sinumbong niya. Palakpakan, napakagagaling nyo. Hindi, alam nyo ha, walang biro, napakahirap po nito. Sa hirap ng buhay natin, sabi ko nga sa inyo, kahit to ako siguro, hindi ako magmamalinis, kunwari ako yun, di ba? Ikaw yun, bigyan ka ng 30,000, hindi ka maaakit. Huwag tayo magmalinis. Malaking pera yung 30,000. Di ba? Maliit lang yan, kaya tinanggihan. Anong maliit sa 30,000? Malaki yun, ha? So, ibig sabihin, talagang ano yan, napaka nila, napaka maprinsipyo. Kasi hirap sa hirap ng buhay ngayon. Ilang bigas yung ganyang klaseng 30,000 na yan, di ba? Yung 2,000 nga, ilang bigas na ho yun eh. Oh, di ba? Ilang kabang bigas na yun. Tama. Sa hirap ng buhay ngayon. Kaya saludo ako sa inyo. Maraming salamat. Paano ba if million? Masyado naman kayo negative, oh. Alam mo, kung million, mas mahirap itago yun. Okay? Kita mo yung million? Nakita mo yung nagbibilang ng million si Excel? Mas mahirap itago yun. Mas madaling ibulsa ang 2,000. Ang ibulsa ng 2,000. Pag abot sa'yo nun, pwede mo na ibulsa yun. Oh. Gano'n mo na lang yun. Oh. Parang walang nangyari. Huwag kayong ganun. Napaka-negatibo nyo.